your friends. Anyone can raise their hands. We will come to you with a microphone. Yes, please, microphone over here on the side. Thank you. Hi, I'm Alan Gimnasio of Tribune and the TT Show. The first question is for Kuya Roderick. Roderick, why is Mudlasta very important to you? At ito talaga yung napili mong comeback sa paggawa ng COVID lang. Yes, I think ako naman, hindi naman ako rin nagtatago sa iyo, especially sa iyo, Alwin. May mga offers, hindi ba? Alam mo yun. Pero hindi talaga swak eh. Parang ang feeling ko kasi, kahit na pa sabihin nila na pelikula mo ito, pero ang nangyayari lang doon sa mga in-offer sa akin simula, parang basta makagawa na lang ng comedy film, may balik lang. But siguro naman alam niya na very particular with the story, kung paano rin gagawin at paano rin i-present. Maganda ang Mudrasta in the first place, siguro naman it's self-explanatory. I've never been a Mudrasta. So, first Mudrasta role ito. So, nung in-present sa akin ito ni Rex TV, talagang sabi ko, challenging na agad kasi pero dami kong questions. Paano ko magiging Mudrasta dito? So, binigay yung storyline. Then after that, sabi ko, sige, payag akong gawin ito. Pero gusto ko pa rin makita yung script. Gusto kong makita yung screenplay. Kasi pwede namang maganda ang story, maganda ang storyline, pero hindi naman maganda pagdating sa script. Doon na kami sunod-sunod. Proseso na to, no, kinakat ko ng stories. Proseso ng pagbabantay na namin, pag-uusap, a series of meetings na ginawa namin ni Direk Julius at ang ating writer na si Johnny Contanos. Per sequence ang pinag-uusapan namin dito sa pelikula. And ito yung pelikula na sabihin na natin na-involve ako sa ibang pelikula, pero dito talagang per sequence lumalabas kami ng Direk para tapusin yung pelikula. And along the way, habang pinag-uusapan yung pelikula, yun na, nung binanggit na yung mga gustong makasama, I'm free to choose, pwede kung sinong gusto kong kasama, ay lalo na ako na-excel dito sa Mudrasta. Maraming factors bakit gusto kong Mudrasta. And I guess I think, and I'm sure, hindi ako nagkamali. Ito yung gusto ko na comeback ko mag-comedy. Okay. For my second question, kasi aside from being a Mudrasta, yung character mo, kabit ni Tonton Gutierrez. Why siya ang pinili mong leading man? And sundot na rin, may kissing scene ba kayo? Kasi magkabit-kabit kayo sa movie. Meron, hindi lang ako pumayag. Kasi yung reputation, siyempre pinag-iingat. Pati yung bed scene. At ako umayaw, gusto mo yun. I mean, kasi wala namang kissing scene. Gusto ko naman manood yung mga bata, di ba? So, gusto ko naman lagi family movie. Si Tonton siguro natutuwa ako. Sino yung last na nag-interview sa akin? I think mga millennials na batang vloggers kanina. And sila mismo natuwa ako na it came from them. Alam niyo po, hindi kami nagulat nung in-interview ko dito. Na sinabi ko sa iyo, Tonton, hindi po kami nagulat kung bakit si Tonton Gutierrez. Kasi po kahit bata pa kami, inulit-ulit po namin ang wristwatch ng Maalaala Mo Kaya. And kinikilig po talaga ako doon. So alam nila na si Tonton, nakasama ko na sa ganitong role. And why Tonton? Unang-una, kalimutan muna natin pagiging kaibigan. Tonton is a good actor. Diba? Hindi naman natin maalis yun. At yung experience ko sa kanya sa Maalala Mo Kaya, mahirap eh. Sabihin natin sa comedy, pag sinabing comedy, pre, agamulak yun. Pero pagdating dito sa ganitong mga scenes, Tonton Gutierrez yun. Malakikita yun sa pelikula. Kaya nga laki ko sinasabi kay Ton, hindi mo napanood pa yung buong pelikula. Pero may eksena doon na talagang maraming umiyak sa'yo. Very, very sincere talaga yung eksena yun. So I'm very thankful. In fact, I've been saying that. I'm very grateful na mga kaibigan talaga ay umuo sa project na ito. Plus, of course, nandiyan pa rin yung magic ni Direk Julius Alfonso. By the way, I want to say, fan ako ng Dead Ma Walking. Okay, I've been telling him, Direk, nung nakita kong siyang na magdidirect, sabi niya sa akin, umiti lang siya. Ako pa nasabi, Direk, kilala kita! Sabi ko sa kanya, nagyakapan kami. Sabi ko, fan ako ng Dead Ma Walking. Sabi ko. At naging judge din ako, malaking puntos ko doon. Talagang gustong-gusto ko ang Dead Ma Walking. For my last question for Mr. Tonton Gutierrez. Last agad? Ano naman gusto? Mamaya ito ulit yung iba. Pagkain. Ton, how do you feel na ikaw favorite leading man ni Roderick Pagdache? First of all, I'm very flattered. Nice! No, but honestly, sabi ko nga,
makasama ko lang si Kuya Dick in a movie, kasi nakasama ko siya MMK, only for television. Ito tatatak to, ito tatagal to for ages. Mapapanood to ng mga apo ng apo ko. Kasama ko si Roderick Paulate. Nag-iisa. The OG. Ang totoong isa sa mga hari ng komedya. So, unang-una, well, I'm thankful that kung ano yung mga sinabi niya sa akin, tungkol sa akin kanina. I'm really thankful. Maraming salamat, Kuya Dick. Maraming salamat that he chose me to be a part of this movie. It's an honor. Nire-rehearse niyo pa ba yung pakilig? I'm sorry? Nire-rehearse niyo pa ba yung pakilig? Wala. Together? Wala. Spontaneous kami. Spontaneous. Diretso lang. Okay, thank you. Kami kasi diretso na, kumbaga may experience na kami sa Pilipinas TV show. Di ba? Ito nga meron akong ginawa sa kanya sa MMK. Ikaw naman yun. Ikaw naman kwento mo sa maganda yung kwento mo. Hindi kasi si Ton, talagang walang parang ang sarap mong kasama. Kasi wala siya ka-arte-arte talaga. Kumbaga, kung ano yung dapat, ano yung nararapat sa eksena, kung kulang, dadagdagan niya. So, may ginawa namin yung wristwatch. May eksena doon kasi na nagkahiwalay na kami. Kasi nahuli na siya ni Yuli Valdez. So, kailangan na kami maghiwalay. So, alam ko, hindi na kami makikita. Kaya lang naging traditional na sa nanay niya na kapag birthday ko, nandoon ang friends ko at nandoon din yung mami niya. So, pero hindi ko na siya in-expect. So, one time, binibigay na yung, I remember pa si Direk Ranay pa yung artista noon eh. Binigay niya sa akin yung cake. So, nung ibibigay na niya sa akin yung cake, may kumatok, binuksan ng pinto. Pagbukas ng pinto, si Tonton yun. Ang blocking, bago tayo pumunta sa take, ang blocking noon, makikita ko siya at halos maiiyak ako sa dibdib niya. Which is, nasa TV yun. Yung naninikip na gusto na ni Direk, masikip lang sa dibdib. Hindi gano'n. Iyak na gano'n lang. So, yun lang ang ni-rehearse namin ni Wendy Ramos. So, katapos ng take. Pag take na gano'n na, kumalik na lahat, happy birthday. Bubukas yung pinto. Dumating si Tonto. Tapos sabi niya sa akin, happy birthday. Ang blocking is, nakatingin ako sa kanya. Salamat. Okay. Nung iikot na ako gano'n, hindi ako nakaiikot. Hinalikan niya ako dito sa lips. Okay? So, ibig sabihin, yung gustong-gusto ni Win, yung pagkalik sa akin, kinlos, medyo ko na, bilaki na nila yun. Kasi yung mukha ko talaga doon na, walang sa script yun, pero nag-register kay Win na parang yun ang gusto kong makuha. So, malaking tulong yun. Hindi naman po sa pagyayabang. Yun yung second award ko sa Best Actor in Asia. So, nag-deliver naman yun. And I'm very proud na yun yung eksena namin. Si Tonton siya ang nagpo-push na mga eksena. Matapang. Ako nga yung duwag pa Ako pa yung patawa-tawa pa Pero gagawin niya kung what will help the scene. That's why hindi ko makalimutan. Okay. Ikaw ang nagsasalita, di ba? Dinagdag ko lang. Sige. Tapos na. Okay. And then nag-usap din kami ni Direk Wensa niya. Kaya sila pala yun. Kiss mo si Kuya Dick. Oh, sige. Saan? Sa lips. Oh, sige. Pero ayaw nila huwag natin sabihin. Basta, gawin mo lang. Oh, sige, Direk. Okay. Yun na. Nung pag-take, kita ko yung reaction talaga niya. Parang, kasi inisip ko, di ba yung FTRCB, baka, di ba yun? Pero in-approve Approve yun. smack lang naman. Smack lang. Kiss talaga. Parang, frontly kiss. Pre. Okay lang yun. Ano ba naman yun? Kiss lang yan. Okay. So, iba talaga yung energy na naibibigay ni Kuya Dick sa ni Tonton into the roles, no? As Enrique and Becky. Parang parang innate na sa kanila yung gano'n, hindi awkward and all. Parang pinaka-surreal doon kasi sa mga eksena nila, yung mga linyang binibitawan nila ay true to life. Kanino nangyari? Based on my experience. So, watching them do it sa mga eksena, parang, ayun na, ramdam ko
At alam ko mararamdaman din ng audience kung ano yun. So yun. Maganda yung mga lines. Ang ibig sabihin lang ni Direk, hindi niya madiretso. Ibig sabihin yung mga dialogue kasi namin doon, hindi lang basta line na inimbento, may pinanggalingan. At nangyari. Okay. Kaya pag dinidirect ni Direk Julius yung eksena namin na basta yung mayroong nalaman sa amin, nalaman sa ating dalawa, talagang yung pagbato ng dialogue, namnam pati si Direk kinikilig kasi siya yung nagsabi no. Totoong buo. Diba? Si Wendy naman Diramas, may mga ganun turo sa akin, ang mga linya. Kuya Dick, sinabi ko yan, gandahan mo ang delivery. Yung mga ganun. So nakakatulong. At the same time, pagkamada mo na yung artista, mas madaling gawin yung eksena. Okay, thank you so much. Yes, our next question, please. Mike, please, over here. This question po is for Debbie and Sunshine. So, we would like to ask lang po if ano yung feeling nyo or naging reaction nyo upon working with the OGs po, with Sir Roderick and all the cast. Hello po, good afternoon po. Ako po pala si Debbie Grace. Gusto ko lang po munang pakilala. First of all po, malaki po yung pagpapasalamat ko po kay Direk. Si Direk po talaga yung nagbigay sa akin ng opportunity para makasama po ako sa pelikulang ito.